Bakit nga kanina, parehas kami na nung upahan pala ni Brother Andrew. Pero hindi hadlang yon. Ako mismo walang sariling bahay pero nangangarap na magkaroon. Wala akong maraming ari-arian pero someday si Lord na bahala mag-provide. So if meron kayong mga request guys na gusto like financial, pasensya na medyo hindi ako makakatulong sa inyo. Ang magagawa ko lang talagang tulong is masuportahan yung One Warainon creators. No? So, yun. Balang araw, someday, sana pumaldo tayo nang sa gayon, maging blessing din tayo sa iba. Okay? So, pero sana ito, kahit hindi man ako makapagbigay sa inyo ng tulong pinansyal, no? Sana, yung maging masaya kayo na naging kapatid niyo ako dito sa organization na to. Yes. Thank you so much. Also, you can proudly say na brother niyo ako dito sa One Warainon. Next, ito pa, para sa akin, maganda na huwag niyong idolin yung mismong tao kung meron kayo nga idolin. Bagkos, siguro ang hangaan ninyo yung ginagawa niyang tama. Kayo, kapag may ginawa siyang mali o hindi tama, huwag niyo rin yun gayahin. So, i-apply lang natin yung maganda nating nakikita Cellphone original APK. sa idol natin, sa ating sarili. No? Ito, guys, kagaya lang din ako ninyo. Mabilisan lang. Ako, tapos ako ng, meron akong dalawang course. Yung isa IT, 2 years, natapos ko yon. Yung isa naman marine engineering na course. So, nilet go ko yon. Nilet go ko para sa content creation. Hindi ko sinasabi na iwan nyo din yung profession ninyo. Kasi mali yun. For me, dito ko natagpuan talaga kung para saan ako. No? So, ako, nagsimula ako sa walang-wala rin. Nagsimula ako sa cellphone. Nung ako yung nag-apprentice, wala akong pambiling cellphone. Meron akong pinsan na nakapag-abroad, domestic helper. Pakibigay mo na po para matapos yung ano. Alright. So, meron po akong pinsan na domestic helper. Ngayon, meron po siyang second-hand na cellphone. Binigay niya po niya sa akin, tuwang-tuwa na ako. Habang nasa barko ako nag-apprentice, is yun yung ginagamit ko pang vlog, ganun-ganun ako. Hi guys! Yung tingin sa akin ng mga crew ko sa barko, parang tanga. Ganun ako ng ganun. Tapos, hindi pa ako confident mag-vlog kasi nahiya akong gumanon. Kasi agaw attention, parang, uy, may cellphone. Inilalayo sa kaya, ginaganyan, piniflex, inaangat. Ay, vlogger, ganyan-ganyan. Asa kung ginagawa ko, ganito na lang ako ay guys, kahit ang laki na ng mukha ko sa screen, nakakahiya, still ginawa ko pa rin. Isa ko sa mga naunang content creator na dumaan sa maraming discrimination na vlog lang yan, wala kang mararating, anong mapapala mo dyan, no? So first edit ko po sa cellphone, no reasons, hindi po tayo mayaman, nag-edit tayo sa second hand na cellphone. Ngayon, sa sige na pagbablog ko sa barko, kasama ng mga kasamahan ko, pag ini-edit ko po yun, yung vlog na yun, hindi nila maintindihan eh. Ano ba yung ginagawa nito ni Lucky? Nagalan siya. Pagtapos na i-export, pinapakita ko sa kanila, sobrang saya nila, lalo pag nakikita sila. Tapos yung mga edit na nilalagay ko, mga music, sound effects, tuwang-tuwa sila. So dumating sa point na, vlog ako ng vlog sa cellphone, edit ako ng edit, tinatuwaan na nila ako. Sila na mismo magsasabi, uy kami, isama mo rin kami, isama. Samantalang dati ayaw na ayaw nila. So doon ko nakita yung beauty ng editing, no? Yung edit ko lang, pakat-cut lang, pa isa-isa, no? Habang nasa cabin ako, nag-e-edit ako, puyat ako, edit, tuwang-tuwa naman ako. Ang sarap sa feeling, no? So moving forward, tapos na ako sa pag-apprentice, may experience na ako sa editing. Light editing lang, cut-cut lang, music lang. So, nag-decide ako mag-work as a call center agent and then nag-ipon ako ng pera. The purpose nun is para makabili ako ng camera. So, the soon na nakapag-ipon ako, nag-resign ako, and then pinabili ko ng camera. Pagtapos na wala na akong pera. Noong mga times na yon is nakatira kami sa isang boarding house ng aking girlfriend na, yan, si Rose. Paras kami call center agent noong time na yon. Ako nag-resign. Pero siya, tuloy pa rin. So, para masuportahan ako,
medyo pinutol niya o binawasan niya yung padala niya sa mga sa magulang niya at sa kapatid niya. May pinapaaral pa po yan na college. So, minsan, may mga times na nagbablog ako, gusto ko mag-vlog, but pumipigil sa sarili ko na magtrabaho na lang ako. Kasi sabi rin ng iba, ba't di ka magtrabaho? Magbarko ka na, mag-international ka. Lahat sinasabi. Yung tito mo ganto, tito mo ganyan. Yung pinsan mo, ikaw nauna dyan, ganto. Dapat ganto ka, dapat ganyan. Ngayon, sana may pera ka na, sana may ba. In short, ang dami pong mga Niga. ang dami pong mga bumubulong, ang dami pong mga sabi-sabi na parang mas nakakaalam sila sa kung ano yung maganda para sa akin. Naintindihan ko rin naman po yun. Ang gusto lang din naman siguro nila is mapabuti ako. But hindi nila nakikita na marami pang options. No? So, ngayon, na nagbablog ako, lagi kaming, minsan nag-open up ako sa kanya. May mga times na umiiyak ako. Bakit? Sabi ko na, mag-apply na lang ulit ako kasi wala naman akong sweldo sa pagbablog pa. Ang kagandaan sa kanya, never kami once nag-away sa pera, kahit piso. No? Unlike sa mga naging ex ko before, kunting lang away sa pera, ano ba yan, magkano yung ito ganyan. Gusto ko sa kanya, never siya nagreklamo. Never siya na, baka naman makadiskarte ka ng pera kay mama mo kasi wala na akong, hindi ako makakapagpadala sa kapatid ko, sa pamilya ko. Hindi talaga siya nagreklamo, bagkos sinabi niya pa na, sige lang, tuloy mo lang yung vlog mo. Okay lang yan, kaya ko pa naman. Great ni Ma'am Rose. Siya yung sumuporta sa akin ng mga times na nagsisimula ako. Hindi ko yan pinapublic. Kasi parang ayoko i-share yung mga ganyan-ganyan. Recently na lang yan kasi gusto ko na rin siya makilala sa pagbablog. Ayan. So, grabe pagtitipid din namin ng mga times na yun. Tamang-tama lang. Minsan nagdilata rin talaga pag nagbo-boarding house. Kung sino nakapag-boarding house, alam niyo naman na yan. Yes. Ayun yung feeling. So, minsan may mga times na kukuha ako ng taga-video ko. Yung taga-video ko, hindi ko mabayaran. Yung magbibideo din sa akin is kakilala ko lang. Nag-resign din sa trabaho. Sabi ko, tara, video tayo. Wala akong experience yan, tol. Turuan kita. Ganun lang yan, oh. Totok. Dito yung camera na eh. Tripod, camera. Ilak mo lang. Play. Huwag mo masyado i-zoom. Ganyan lang. Kaya, papasok na ako sa frame. Pasok na. Nagtatago-tago pa kami niya para hindi mahalata yung camera. Ang daming pagkakamali sa videography. Wala akong paki. Kahit hindi perfect video ng video. Hindi ko mapasweldo yung videographer ko that time. May mga pagkakataon yung videographer ko mismo ang dililibre ako sa pagkain. Imbis dapat siyang ilibre ko. Dumating din sa point na nagsasabi ito si Palalabs. Sabi niya na, bigyan mo yung mo pangkain ninyo, videographer. So baga, full support siya sa akin sa ginagawa ko. Okay, nag-video ako, nag-vlog ako. Dumating yung time na nakakuha ko ng 1,000 views. Grabe, may day na ako niyan. Yes, thank you Lord, 1,000 views, yay! Sunod, target ko, okay, naka 1,000 ako. Kung kaya ko maka 1,000, next goal ko, 10K. Nangyari, after 1 month, 10K. Sabi ko, 10K, okay. May butas pa to. Sabi ko, pwede ito mag 100K eh. May butas. So, in-improve ko yung butas sa mga video ko. Next na video ko, mas ginalingan ko na, mas kursunada na. May kaba pa rin, pero ini-execute video pa rin. Okay, wala na akong pake. Sige. Nahit ko yung 100K, pakapalan ng mukha, rejection. Ang dami niyan. Hit ko 100K. May day na naman ako. 100K followers. Nag-live. Salamat Lord. Gato ganyan. Pag hit ko ng 100K subscribers, salamat Lord. Gato ganyan. Thank you so much. Sabi ko, goal ko yung 1 million. Before ng pandemic, hindi basta-basta makakuha ng 1 million. Pag makakuha ka ng 1 million, tinatawag na yon na trending. Ngayon, hindi na siya matatawag na trending, 1 million views. Dahil kahit sino pwede na maka-million views. Unlike before, nabilang lang yung mga content creators, mga vloggers. Sobrang hirap na i-reach niyan. Unless quality talaga yung mga binibigay